Ngayon ko lang po napatunayan na kahit pala anong bait at pakikisama mo sa ibang tao, kapag ayaw sa'yo, ayaw talaga sa'yo. Tawagin na lang daw natin siyang Nina. Umpisa pa lang daw ng relasyon nila ng kanyang boyfriend ay alam niya nang hindi siya tanggap ng pamilya nito. Kapag pumupunta daw kasi siya sa bahay ng kanyang boyfriend ay palagi daw siyang pinagdadabugan. Nagdadabog ng mga timba, plato at pintuan at kung ano-ano pa. Hindi rin daw siya kinakausap at sa tuwing kakausapin naman daw siya ay puro panlalait at panghuhusga lang daw ang sinasabi sa kanya. Hindi raw talaga alam ni Nina kung bakit ganun yung ugali ng pamilya ng boyfriend niya sa kanya. Minsan daw ay bigla na lang daw siyang chinat ng tita ng boyfriend niya. Kaya bigla na lang daw napatanong si Nina na ano bang ginawa kong masama sa inyo. Hindi naman daw po makasagot yung tita ng boyfriend niya at kung ano-ano na lang daw ang sinabi tungkol sa kanya at sa kanyang pamilya. Hanggang sa nabuntis na daw po etong si Nina at nagsama na daw po silang dalawa ng partner niya. Nung una daw akala niya ay magiging okay na ang lahat dahil kahit papano naman daw ay kinakausap na siya. Nag-abroad daw po kasi yung partner ni Nina at doon daw po sila tumira sa kanyang biyenan. Ang naging kasama niya daw po sa loob ng bahay ay yung anak niya at yung biyenan niyang babae. Kasama din daw po yung isang kapatid ng kanyang biyenan. Lahat daw po ng pakikisama ay ginawa ni Nina sa pamilya ng kanyang partner. Pero ang bukang bibig daw po ng kamag-anak ng kanyang partner ay parang wala silang naitulong na para bang wala silang silbi. Nung una daw po ay si Nina lang ang pinagsasalitaan nila ng hindi maganda hanggang sa dumating na raw po sa punto na pati yung anak niya ay pinagsasalitaan na rin. Napapaisip na raw tuloy si Nina kung sila ba talaga yung problema o yung pamilya ng kanyang partner. Kaya umuwi na lang daw po si Nina at ang kanyang anak sa kanyang mga magulang para wala na lang daw gulo. Pero kahit umalis na daw sila sa bahay ng kanyang biyenan ay dumutulong pa rin daw siya ng pinansyal. Nagbibigay pa rin daw siya buwan-buwan sa kanyang biyenan ng pera, hindi man daw sobrang laki pero alam niyang nakakatulong sa mga gastusin nila. Hanggang sa pinilit pa rin daw ni Nina na makisama at sinasabihan niya daw ang kanyang anak na makisama rin dahil pamilya pa rin ito ng kanyang ama. Pero kahit ano daw pong pakikisama nila ay wala pa rin nangyayari. Hanggang sa pati daw yung anak ni Nina ay umayaw na rin sa pamilya ng kanyang kinakasama. Maayos po talaga ang pagsasama naming mag-asawa, pamilya niya lang po talaga ang sadyang magulo. Kahit may okasyon o kahit ano pa man basta makita nila ako, gumagawa sila ng gulo. At ngayon po na hindi na kami pumupunta sa bahay ng biyenan ko ay nagchat-chat sila sa akin ng kung ano-ano. Hanggang sa nasabi ko po sa biyenan ko na tigilan na kami dahil malayo na kami at nananahimik na. Na kung hindi sila masaya sa mga buhay nila, wag sana nila kaming idamay dahil tahimik na kami. Hanggang sa binlock na po namin yung mga miyembro ng pamilya ng aking kinakasama, dito lang po napayapa ang isip ko. At sa ngayon po nanghihingi yung magulang ng partner ko ng panggastos. Ayoko po talagang maging masama pero bakit sila ganyan? Na kapag may kailangan lang sila, saka lang sila magiging mabait sa amin. Itinigil ko na po kasi ang pagbibigay sa kanila buwan-buwan dahil hindi naman nila kami tinatrato ng tama. Ewan ko ba Ate Charis kung tama ba na mainis ako o magsawalang kibo na lang. Hanggang dito na lang Ate Charis. Normal lang naman talaga na makaramdam tayo ng inis at kung mananahimik ka mas mainam yung kasi hindi masasayang yung lakas mo. Dahil yung mga tao kasi na ayaw sa atin, kahit anong gawin natin paliwanag dyan, walang mangyayari. Kahit ipilit pa natin yung sarili natin sa kanila, kung ayaw talaga nila, wala naman tayong magagawa. Kaya mas mainam na yung ginawa mo na lumayo ka na sa kanila para matahimik ka na rin. Yung pagtigil mo naman sa pagtulong sa iyong biyenan, parang ito ay naging wake up call sa kanya. Na kahit papano may intention pa rin kayong tulungan sila. Kaya nasa sayo na lang yan kung itutuloy mo pa o hindi na. At para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Stay Carp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka sa mga kwentuhan natin araw-araw. Kaya graduate ka na, Nico Arcega, Rachel Fernandez Quisquino, Ann Valentos Amad. Kaya yun lang, like and share para alam mo may ulam na kami bukas. Bye-bye!